and gentlemen, magtatanghali. Balblag ko muna itong ginagawang panliligaw ni Boying Rimulya. Hoy, hindi ka na sa Department of Justice. Ugok. The ombudsman ka na. Ugok. Dapat hindi ka nga nakialam dyan sa ICI eh. Ugok. Kung bumitaw man ng diskaya dyan, wala kang karapatan na mag-comment. Ugok. Bakit na Boying Rimulya? Ang kaso po ay isasampa sa iyo ng ICI at saka ng DOJ. Yung mga pagtitipon ng mga ebidensya laban sa mga kakasuhan ng mga kontraktor, congressmen, mga DPWH officers ay isasampa sa iyo. Naintindihan mo ba yan? Ha? Naintindihan mo ba yan? Boying Rimulya? Ngayon kung bakit ako nagagalit, wala po kayong karapatan na magbigay ng comment sa anumang kaso ng lahat ng kinakasuhan o kakasuhan ng ICI at ng Department of Justice. Bakit? Paano ka ba kapag-desisyon kung napatas kung ihahain na sa opisina mo ang reklamo? Siyempre bilang ombudsman, kailangan patas ang tingin mo sa respondyente at saka umaakusa. Ang nangyari sa ngayon ay predetermined na. Meron ka ng predetermination na guilty na kagad ang tao. Isasampa pa lang sa opisina mo eh. Intindi? Ibig sabihin nun, nagbayas ka na. Hindi ka pwede magbayas. Walang pinag-iba po yan sa kung magsampa ng kaso. Halimbawa, nagsampa ang isang tao ng rape laban kay Rimulya. Siyempre, gusto rin ni Burial na patas ang piskal. Kasi kung yayariin ka ng piskal, umpisa pa lang, sasabi ng piskal, guilty ka na, guilty ka na. Ikaw, ang papel mo dyan bilang ombudsman ay magiging piskal ka sa mga kaso ng katiwalian. Yan po ang trabaho ng ombudsman. So kung ang papel mo ay piskalya at magdetermina ka ng probable cause with reasonable certainty of conviction, how can you decide fairly when this early you are already condemning some of the persons to be accused? The Diskaya couple. Bobo! Kaya nga, pwedeng hingiin ng abogado ni Diskaya, sa ombudsman na mag-inhibit ang ombudsman sa kaso sapagkat hindi na makapagdesisyon ng walang bias ang ombudsman. Dahil sa ngayon pa lang, hindi pa naisampa yung kaso, guilty na sila sa harap ni Boying. Tama ba yun, Le? Di ba pinapa-inhibit nga natin ang piskal magbayas? Paano ka ngayon na hindi magbayas? Loko-loko! Hindi ko alam kung kabubuhan nito o sinasadya. Ang problema kasi niyan, from the start, bias ka na dahil politiko ka at kung ano ang away ni Bongbong Marcos, yan din ang kinukuha mo na away mo rin kaya may bias ka na. Dapat ang ina-appoint ng ombudsman ay yung walang kinakampihan na politiko. Dapat nga inupo dyan si Mas Erico ako, mamimili na lang kay Justice Gaerlan, Justice Mario Lopez. Sino pa ba ibang justice dyan? O di kaya si PCC Commissioner Mike Aguinaldo. Yan ang mga fair na mga tao dyan.
tsaka si Justice Mike Muskie. Ay, nak ng weteng. Ang ombudsman po dapat ay fair. Pag magsampa ako ng kaso laban sa kung sino man, ay hindi magrereklamo naman ang taong sinasampahan ko ng kaso kung ang ombudsman ay biased. Sa kayo nagpapakita ka ng bias, di inhibit ka na. Kaya ang gagawin ng abogado ni Diskaya, pag sinampa ang kaso sa ombudsman, magpa-inhibit ka agad siya, tanggalin ka na kay galit ka na. Charlie Whiskey, I want to educate to you. I want to educate you. Charlie Whiskey, ang kaso, ang pagdesisyon para kung isampa o hindi sa Sandigan Bayan ay ombudsman. Iba naman yung function ng Sandigan Bayan. Pag nag-trial na yun. Get it? O, dapat sana at least naintindihan mo na. Ang ombudsman, ang papel niya rito, magiging fiscal siya, prosecutor siya ng lahat ng katiwalian. At kung prosecutor ka, you are not supposed to be biased. Gago! Bobo! Kala ko nag-aral ka pa naman sa UP. College of Law, magkaklase kayo ni Marvic Leonin. Itanong mo ka sa classmate mo. Kay Marvic Leonin. You are not supposed to be biased. Sabihin mo, ayan kasi yan eh. Alis sila dahil ayaw na namang banggit tungkol kay Bongo. Bobo! Gago! Bakit ko nasabi bobo at gago? Punyeta. Understatement pa nga yan. Bakit? Hindi mo ba alam? Alam mo naman siguro yan. Ano ka lang, nagmang ka lang. Kasi po, let it be informed. Every Filipino must be informed that the privilege to give or the privilege to be given to an accused to be a state witness entails with it the removal from the list of accusers, the list of those people who would be accused. Therefore, pag tinanggap ka, hindi ka na makukulong. Ang katwiran, kinikwento ni Rebulya na Bobo at saka ni Dison na Vince Dison na kawatan din pala, ay ganito. Ayaw nila ayaw nila magbagit tungkol mag-open up tungkol kay Bongo. Bakit? Anong kailangan kay Bongo? Ang dapat po yan, ganito po yan, lecturean kita ngayon, Mr. Boy Grimolya. Ang pagkonsidera ng state witness per kaso, kada kaso. Ilang kontrata ba meron si Diskaya? Sabi nyo, 421. Kung 421 ang kontrata ni Diskaya, so, mag-numbering ka. O, dito sa number 1, dapat ganun mo. Number 1 na muna na kaso pag-usapan natin. Ang tanong, pwede ka ba maging state witness sa number 1? Yung isang kaso na yun, alisin mo muna yung kaso na kasama ni Diskaya ang kumpanya ng kapatid ni Bongo. Yung kampanya lang muna na hindi kasama si Bongo. Oh, sa case number 1. Oh, guilty ka rito Sabihin mo ngayon sa kay Diskaya, pero hindi ikaw pwedeng gumawa niyan. Siyempre, ginagawa pa ng Department of Justice yan. Magagawa mo lamang yan, Mr. Ombudsman, pag nasayo na, pag nagdesisyon na kayo na may probable cause na, saka kayo magdesisyon kung tatanggapin nyo siya na state witness o hindi. Sinampa ninyo, sinabi ng DOJ, may probable cause, isampa sa opisina mo. Being the prosecutor of all crimes that involve corruption, dyan kayo ngayon makipag-usap sa DOJ. Ano sa tingin ninyo? Dapat ba si Bongo sa first case number 1 maging state witness? Pag sinabi na, oo. Bakit? Kasi ang testimonya niya
Yun lamang ang magagamit. Wala na iba tayong ebidensya. Siya lamang ang ebidensya para maituro si Congressman Saldico. Kung gano'n ang nangyari, obligado kayo kahit ano pang kasalanan ni Diskaya na tanggapin siya bilang state witness sa case number 1. Kapag magdesisyon ka na sa case number 1, case number 2 naman, o pag-usapan naman natin, ay sa case number 2, makukulong ka rito kasi meron kami ibang testigo gagamitin. Ganun yan. Tapos case number 3, hanggang maubos yung case number 421. At kung totoo sinasabi mo na mayroong kaso doon na dapat isampa na hindi nagawa ng joint venture ni Bongo at saka ni Diskaya, kakasuhan sila ngayon. Sa kaso na yun, halimbawa, hindi siya kwalipikado maging state witness. Doon na yun, kada per kaso. Kung sa kaso yun, yun lang yun, kaya hindi mo pwede gagawin, Boying Rimulya. Nang dahil sa isang kaso, ay hindi siya papasa, ay lahat na ng kaso hindi papasa. Mali ka, basahin mo uli ang batas. Bubo talaga to. Republic Act 6981. Per case. O, basahin natin dyan, ha. Ipakita ko siya, per case yan. O, ayan. Section 10, Republic Act 6981. Oh, anong mga pangangailangan para magiging state witness? A, the offense in which his testimony will be used. The offense, hindi offenses ang sinasabi. Offense, only one offense will be used as a grave felony as defined under the revised penal code or its equivalent under special laws. One offense lang. Ibig sabihin po, one offense at a time. Hindi mo pwede ilalahatin do. Nagbinubo ka naman. Ibig sabihin, pwedeng posible mangyari sa 421 cases halimbawa. First case, pasado siya. Sa first case, magiging state witness siya. Pero yung pagiging state witness niya hanggang sa first case lang. May case number 2. Kung hindi siya papasa sa case number 2, hindi siya state witness sa case number 2. Number 3, 421 cases yan. Ginagawa mong bobo mga Pilipino eh. Nililigaw mo eh. Ginagawa mo yan para ilinlangin, para hindi natitigin ang mata ng Pilipino sa mga guilty na tao na mastermind na si Romualdez, si Sandro, Marcos at saka si BBM. Yan ang problema. Sinasadya mo yan. O ngayon, pasensya tayo, lalabas ka talagang klarong-klarong bobo. Ay, sabi nga ni Jenaline Isaac, alam yan ni Boying, pinagtatakpan niya lang. Oh. Si Dina Capantidos, wag sana sumakay sila kay Diskaya, kay Rimulya kahit may kapalit na di sila, wag sana sumakay sila ni Diskaya kay Rimulya. Oh. Ngayon, kung ako naman ang abogado ni Diskaya, halimbawa, kung nakita ko kulang-kulang ebidensya nyo, ilaban ko na yan. Hindi na ako mag-state witness. Tapos si bodo scam na gobyerno ng Pilipinas, betrayal, zero ng global at public trust. Kevin Jan, tama po, dapat lang kinikilingan po dapat yung walang bahid na politika para pantay na takbo. Dapat nga sa pagpili ng ombudsman, dapat yung mga hindi politiko kinukuha. Charlie Whiskey, pwede ma-impeach ang ombudsman kung hindi, ay mahirap na mag-impeach. Pwede nga, pero mahirap. Kung kakampi nila, majority na congressman, mahirapan tayo. Ang ombudsman hindi nagde-decide ng kaso, Charlie, no, ito na, itis na bigyan na kita ng lecture, no. Ang sinasabi ko na magdesisyon ng ombudsman, magdesisyon siya kung sasampa ng kaso o hindi. Sa pagdesisyon na yan, dapat hindi siya bias.
Okay? Ganun lang po yun. Iba naman yung kaso. Pag isinampa na sa Sanigan Bayan, saka na ngayon magpresenta ng ebidensya. Si Lita, Ababi Admain, nalililang talaga ni Boying ang mga tao para malihis ang usapan. Lita, sinabi na nga ni Boying, he can bend the law. Okay, bend the law nga. Tama ka nga. Tapos, Thomas Isplana, wala na talaga tayo sa mapapala sa gobyernong ito. Nililihis na kung ang magnanakaw dapat talaga ituloy ang Senate hearing. Kaya pag-asa namin, sa Blue Ribbon Committee na lang. Ituloy na lang yon. BBS Las Vegas. Hindi yan, bobo, talagang magaling silang maghukus-pukus. Salvador Adra, alis ang state witness. Kasuhan sila sa lahat ng sabit na nakawan sa korte na patunayan kasi puro tahol gaya mo. Ito kakampito ng mga bobo si Salvador Adra. Bobo ka talaga, Salvador Adra. Napakabobo mo. Hindi ko alam kung yan ang totoong pangalan mo. Ano si Pre-Marcialo Junta. Mag-people power tayo na lang. Tuloy natin ang people power. Sa ngayon may Black Friday, may mass. Magdasal tayo ngayon. Kahit hindi na kayo pumunta doon sa EDSA Shrine. Pero sa September 21, October 21. Anong araw ang October 21? October 21, Martes. Anniversary ng Philippine Journalists Incorporated kung saan ako nanggaling. At birthday ng aking kumparing Bo na si Abner Galino. Kaya, happy birthday in advance, Mr. Abner Galino. Hindi mabubuo ang buhay ko kung wala ka. Kung wala ka sa buhay ko kasi magkasama tayong lumaki sa journal. Thomas Isplana, dapat Marcos resign. Kailan kaya uli si Kung Kiko manawagan? Sa October 21 tapos November 30 po. Yung malaking rally yan sa November 30. Tapos let us all pray. Salamat na Charlie Whiskey. Pray lang kayo sa ngayon kasi dapat Black Friday sa ngayon. Yun lamang po ang ating klaro-klaro na po nililihis nila. Gusto nila isasalba nila yung kanilang mga mastermind na si Romualdez, si Sandro, tsaka si BBM. So, RSB. Si Romualdez, Sandro, tsaka BBM. Ngayon, si Sandro, tsaka si BBM, guilty yan dun sa Ilocos Norte. Kasi maraming kumpanya, maraming kontrata si Diskaya doon. Siyempre, protektahan nila ang kanilang flood control project doon, protektahan din nila si Diskaya. Otherwise, pag sinabi na corrupt si Diskaya, di corrupt din ang project doon sa Ilocos Norte. Isa pa, kinampihan ni Bongbong Marcos si Alcid, tumakbong mayor ng Lawag. Bakit? Kinampihan niya, hindi naman niya kamag-anak yun. Ang kamag-anak niya si pinsang buo dyan, si Michael Marcos Kiyon. Kiyon. Bakit kinampihan mo yung isa? Ibig sabihin, kumikita kayo dyan. The only time that a relative will fight against a relative is when that relative is having a bigger stake against that relative. So, mas malaki ang stake niya kay Mr. Alcid. Kaya iyon ang tinulungan lang pagka-mayor sa Lawag. Kaya kayo mga Ilocano taga-Lawag, naloko lang kayo ni Kabsat BBM at sika sa Kabsat Sandro. Dapat tinulungan nyo si Michael Kiyon. Lita, sinabi na nga ni Boying, he can bend the law. Itong produkto natin, bend the law. Thomas Isplana, wala na talaga tayo mga mapapala sa mga gobyernong ito. Nilisang lahat. BBS Las Vegas. Hindi yan bobo. Talagang magaling. Magaling sila maghukus-pokus. Sino pa? Si
So, sabi ni Charlie Whiskey, sa tingin mo, ang Diyos will be on our side? Yes, it will be on our side. Hindi naman tayo mali, hindi naman tayo sa maling side eh. Thomas Esplana, kaya mga kababayan, magkaisa na tayo bago limasin ang ginto at pera. Mataas pa naman presyo ng ginto ngayon. Jenaline Isaac, sabi ng iba, diyan habol ka ng tahol ka ng tahol. Ang bagay, sabi ang bagay pala, baw, na lang tayo. Kahit alam natin na grabe ng kurakot. Anong klase nun? Baw na baw? Let them keep the money as long as they go to jail. Slayer 104, go na lang, Idol Toto. Fight for the rights. It's better we hear your voice. We've learned a lot. Thomas Esplana, Attorney Toto. Sana ba ako? Attorney Toto, talagang karapat naman talaga kasi puro wasak ang flood control na ginawa nila sa Ilocos Norte. Kaya wag na tayo magpatuloy-tuloy na kababayan. Anonsi, alam niyo yung nangyari sa Ilocos Norte? Ang lahat ng project po na kay Diskaya nakapangalan ay si Sandro Marcos ang nagpatakbo, hindi ang lisensya ng mga Diskaya. Ni isang proyekto doon, walang pinatayo ang Diskaya doon, pero nakapangalan sa Diskaya. So ngayon, tanong, paano parusahan ang Diskaya sa mga flood control project sa Ilocos Norte? Nakapangalan sa kanila. Paano parusahan? Kung ang magpapatakbo naman ay mga kontraktor talaga na lokal ni Sandro Marcos. Maparusahan ba natin yan? Di ba, Boying? Alam mo, Boying, isa pang problema sa iyo, kwento ko ng kwento na may mali sa mga kontrata ng kapatid ni Bungo. Wala ka pa naman pinakitang ebidensya na hindi pinatayo. Ang katotohanan, pinatayo. Ugag talaga tong taong ito. Nakatanggap ka lang ng iPhone 17. Siguro ang hiningi mo na iPhone 17 Pro Max kay Diskaya, mas marami at isa lang ang binigay kaya nagalit ka. Nagsuhol pa sa iyo si Diskaya ng iPhone 17 Pro Max. Kahit nung September 23 hindi pa na-release ang iPhone 17. Binigyan na siya. Siguro malakas itong Diskaya bumili sa Mac Center ng iPhone 17 kahit hindi pa schedule ang release, nakabili na. Kaya nung unang araw, noong October 9, unang araw ni Boying Rimulya sa Ombudsman, nakasakay siya ng Lexus. Di ano pa yon? Sigurado ako na bulletproof pa yon sa mga 10 million ang halaga niyan. Saan mo kinuha yung pera pambili nun? Magkano sweldo mo sa Department of Justice? Baba ka. Pagbaba mo, kunwari, ayaw mong pa-interview. Ginaganon-ganon mo mga reporter. Yun pala, pinapakita mo lang iPhone 17 mo. Tapos, yung sasakyan mo ginamit, may wangwang pa. Ayon sa batas, ang ombudsman ay hindi otorisado magwangwang. At saka, nakablinker nga. Dumaan ka pa sa bus lane. Grabe, violator number 1, ombudsman. Wala talagang ang theory ko diyan, abuse of discretion ang ginawa ni Bongbong Marcos na pinili niyang politiko. Kasi ang kaisipan po sa ombudsman kailangan fair, patas siya. Paano magiging patas ang isang politiko? Isa pa, marami pa siyang kaso, binigyan siya ng clearance. Makaipon, makautang lang ko ng pera. Bandugtong dun sa filing fee, isasampa sa iyo. Sa Lunes na siguro ako magsanglap ako ng singsing. Singsing namin ng asawa ko. Engagement ring. Isasangla ko para lang dyan. Total, mahal ang ginto ngayon. Sa Thomas Esplana, Attorney Toto, natandaan ko na may pinapagawa
din ni Lisa ang building sa Intramuros. Hanggang ngayon, di pa tapos. Kaya yan ang patunay na, yan ang pinagawa ni Lisa Marcos, naka-building dyan. Katibayan niya, kakampi niya talaga Diskaya. Mga loko-loko. Sige, handyan lang muna ako. Mamaya, tatalakayin ko si Trillanes. Makinig kayo. Itong walang kwentang Trillanes. MG Daddy Con. Parang Mao. Hindi ko maintindihan po. Sorry po. Magandang probinsyanong lagyan vlogs. Shout out to the Kausing, Charlie Whiskey. They just have to prove na pinahiram nila ang license. Sa testimonya po, Charlie Whiskey, ni Carly Diskaya sa Senado ay binigay niya ang lisensya, pinahiram niya ang lisensya kay Regional Director ng DPWH na si Ronel Tan. At si Ronel Tan ang nagpatakbo ng kontrata na bidding dyan sa Ilocos Norte. Si Ronel Tan po na Regional Director ng DPWH ay husband ng isa pang corrupt na gobernador na nandyan sa Quezon Province. Si Helen Tan. Pumunta kayo sa Quezon Province, pinakamasamang kalsada sa buong Pilipinas, dyan mo makikita. Yon, gawa yan nila dyan. Si J.J. Suarez ang kasabwat niya dyan. Mga magnanakaw, andyan din si Arrogancia na kung saan na-discovery ng Billionaire News Channel na ang kanya mga flood control projects ay kawayan ang ginawang kabilya. Ramos Taneo, gayahin na natin ang ginawa ng Madagascar. Sa Madagascar, wala na yung nagwala din ng tao. Kagayanan, sumunod sa Nepal yon. Sumunod sa Indonesia. Tapos ang Peru, pinalayas na rin ng Prime Minister. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-share, paki-like, at yung hindi pa subscribe, please subscribe. Para kung dumami tayo, magiging 10 milyon ang subscribers ko, sigurado atin na ito. Pwede na tayo magiging pangulo ng bansa. At gagawin na natin jury system ang katarungan at gagawin na nating iba pa. Tanggalin na, may political dynasty na bawal. Lahat ng dapat na hindi nagawa sa ating konstitusyon, napakasama ng konstitusyon natin, maliban na lang sa napakatibay laban sa pagbabago na hindi mamyendahan ng mga politikong gago. Maraming salamat po. Makatang Tambay. Morning, Sir Toto. Shout out. Sige, shout out sa lahat.